Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman. Mapagpala at mabiyayang umaga po sa inyong lahat. Ako po, Sister Alma Grumo ng CGM Balete para sa programa nating 24/7 Wow, Words of Wisdom. Sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 11, talatang 6, hindi na sila dalawa kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman. Ano nga po ba ang pumapasok sa ating isip patungkol dito, kundi ang kasal? Ang isang sermon tungkol sa kasal ay kadalasang binibigyan diin ang banal na pinagmulan nito. Ang layunin nito bilang salamin na kaugnayan ni Kristo sa simbahan at ang mga responsibilidad ng mag-asawa. Tinatampok nito ang kahalagahan ng pagmamahalan, paggalang, at pagpapasakop sa isa't isa sa loob ng tipan ng kasal. Ang kasal po ay dinisenyo ng Diyos. Pinapakita bilang isang banal na institusyon na nagmula sa paglikha ng Diyos kay Adan at Eva. Na tinatag ng Diyos ang kasal bilang panghabang buhay na tipan sa pagitan ng lalaki at ng isang babae. Ang kasal madalas ay inilalarawan bilang isang simbolikong representasyon ng relasyon sa pagitan ni Kristo at ng simbahan. Sa aklat po ng Efeso, Kapitulo 5, talata 25 at talata 33, ay madalas na binabanggit at binibigyan diin ang tawag ng asawang lalaki na mahalin ang kanyang asawa tulad ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. At ang tawag ng asawang babae na igalang ang kanyang asawa. Ganito po ang sinasabi sa talata 25. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. 33. Kaya't kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa. Sa aklat naman po ng Efeso muli, sa Kapitulo 5 pa rin po, talata naman po 22 hanggang 24, ay ganito ang sabi, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. 24, kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. So nakita natin ang salitang pagpapasakop. Bagamat ang konsepto ng pagpapasakop ay maaaring maging sensitibo. Ang mga sermon ay madalas na nagpapaliwanag na ito ay nasasangkutan ng isang asawang babae na kusang loob na sumuko sa pamumuno ng kanyang asawa, katulad ng pagpapasakop ng simbahan kay Kristo. Kasama sa pag-aasawa ang pagbuo ng matibay na pundasyon ng mag-asawa na itayo ang kanilang pagsasama sa pundasyon ng salita ng Diyos. Na binigyan diin ang komunikasyon, pagpapatawad, patuloy na pagsisikap na palakihin ang kanilang relasyon. Kadalasan din po, binibigyan diin ang pangangailangan para sa kapatawaran at biyaya sa loob ng kasal, na kinikilala ng mga dalawang individual na hindi perpekto at nagkakamali. Ulitin ko po ang huli, dalawang individual na hindi perpekto at nagkakamali. Kaya dapat po napapalooban nawa ang ating sinumpaang pangako sa kasal
ang mga ito. Meron po tayong sinumpaang mga pangako. Yan po ay hindi lang pangako sa isa't isa, kundi yan ay narinig ng Diyos ang inyong mga pangako. Kailangan din sa buhay mag-asawa ang bukas at tapat na komunikasyon sa pagitan ng mag-asawa. Siyempre po, kasama din po ang pahalagahan at igalang ang isa't isa. Pag-usapan din po paano lutasin ang mga salungatan sa isang malusog at nakabubuo ng paraan. Laging tandaan, ang kasal ay ipinapakita bilang isang panghabang buhay na pangako na nangangailangan ng patuloy na pagsisikap at dedikasyon. Kaya nga po nabanggit din doon na sa sinumpaan ng mag-asawa, till death do us part. Dapat ang mag-asawa ay lumalago sama-sama sa espiritual. Sabay po ang paglago sa espiritual na sumusuporta sa paglalakbay ng pananampalataya sa isa't isa. Ang layunin po ng pag-aasawa ay isang biblikal na paraan para sa pag-unawa sa pagbuo ng isang matatag, matibay na relasyon na napaparangalan ang Diyos. Nawa, sa may buhay, may asawa, lalo na dapat po ay kasal, yun po ay matibay, kahit yan po ang gusto ng Panginoon, pagyamanin natin, relasyon, ang pundasyon ay ang ating Panginoon. Kaya ako po ang nagsasabi lagi sa inyo na tayo po ay sama-samang umangat sa ating pananampalataya at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat na ang mga salita mo ay nahayag sa programang ito na magdudulot sa mga may asawa o na at may pamilya na mailagay nila sa sentro ng kanilang pagsasama ay ikaw at ang pundasyon ay ang mga salita mo. Salamat na ikaw ang magpayaman ng kanilang relasyon. Unang-una, pagyamanin nila ang relasyon sa iyo upang ito'y dumaloy sa kanilang mag-asawa at sa kanilang mga anak. Salamat po, naniniwala po ako na sa kaunting oras ng pakikinig nila ng iyong salita, mayroon po silang mailalapat sa kanila bilang buhay may asawa. Salamat po ng marami, sa iyo po ang pinakamataas na papuri, wala hanggang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ako po si Sister Alma Grumo. Ang oras ay gamitin para ang Diyos ay luwalhati.